DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Abay, grabe naman ang mga balita natin ngayon mga kuya, ha? Nakakayanig, ha? Ayan, intensity 8 dito sa Campo Crame, ha? Abay, sino pong mag-aakalang sisibakin po mahabigan ang PNP Chief, General Nicolas Torre. Anyari, ha? Abay, ang tanungan namin dito mga kuya, mga ateng, abay, sino ngayon, ha? Abay, sino ang papalit sa napakabilis na desisyon ng Malacanang? Siyempre, presidente yan, ha? Commander-in-Chief. At ano ang dahilan bakit sinibak ang PNP Chief General Torre? Abay, ang sabi ko po ay mukhang ang papalit kay General Nicolas Torre bilang PNP Chief ay si Ilocano. Ayan, General Lucas Bersamin. Daming bayan. Natawa kayo ano ha? Oras sa ganap ng alas 8:17. For Best Public Affairs Program, Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Abay, babatiin ko pa lang sana si PNP Chief General Torre dahil may napanood akong video, ha? Akala ko kung sino yung paparating, ha? Ang dami-daming hagad, ha? Yan, sa unahan na. Pagkatapos may dumating na na SUV, ha? Abay, Cadillac na SUV yata yun. Siguro sino kayo itong ine-escortan nitong napakaraming motorcycle cops, ha? Akala ko senador o kaya congressman, ha? Dahil SUV po mga kaibigan, ang laki-laki, ha? Gumagamit lang nun mga senador, ayan, congressman, SUV na Cadillac. Abay, pagbaba po mga kaibigan ni General Nicolas Torre. Daming bayan. Ayan, samantalang medyo nagulat nga. Sino kayo binili ba ng PNP yun o may nagpahiram, ha? Kasi usually mga dating PNP chief napakasimple lang, Ayan, sina General Eliazar, ayan, dating PNP Chief General Rick Marquez, ha? Ang gamit lang po mahabigan yung mga yung mga van na na Toyota Hiace, Grandia. Pero ang although na alam natin na may threat ang PNP chief dahil nga sa ginawa sa Davao, pero ang lupit Ayan, abay, napeke ako, kala ko senador o congressman yung bababa, ha? Doon sa SUV na Cadillac, ayan, Cadillac ba yun o GMC? Abay, General Torre. Tanong, ha? Abay, mukhang mukhang Tagalawag ang papalit, ha? Ayan. Sino ba ay mga top brass ngayon ng PNP, ha? Sumunod kay sino ba ang number 2, number 3 sa hierarchy ng PNP, ha? Abay, abangan po natin, ha? Mukhang mga taga Lawag City, Ilocos Norte yan. Daming bayan. Dako tayo sa Samara Het. Manood muna tayo mabigyan sa RHTV mga nanonood, ha?
Grabe ang galing palang sumayaw nitong si Governor Sarian Tan ng Samar. Talagang literal po mabigan na lumilipad, ayan, bumabaha, ayan, ang pera, ha, ayan. At Governor Eli Remolona, tinatapak-tapakan lang yung pera dun sa sayawan. Talaga namang bumabaha ang money talaga, ha? Money, money, money. Must be funny in the rich man's world. Money, money, money. Always sunny in the rich man's world. Galing sumayaw na gobernadora. All the things I could do if I had a little money. It's the rich man's world. Sayaw pa more. Gob, gobernadora, ha? Alang Diyon naman na mahabigan eh. It's hard to find what I can Sa kabila po ng mga kontrobersya ngayon, ayan, alam ko Sabado lang nangyari ito eh, ha? Ayan, Sabado lamang po mahabigan nangyari yung sayawan na yan. Ay, inabak na naka Manong Chabit, ha? Ayan, si Manong Chabit Singson, manigan ba yung gamit niya, ha? Eto talagang literal na lumilipad po mahabigan, ha? Ayan, bumabaha ang pera. Grabe rin ang bongga rin itong si Governor Sarian Tan ng Western Samar ito, di ba? Ayan, Katbalogan. Ayan, alupit mo, gobernadora, ha? Ayan, pero sabi nila tama ba? Tradisyon ba ito kung Mars Libanan na yun daw kikita ang pera ibibigay sa simbahan? Ayan, kaya lang parang hindi yata magandang tignan nito, ha? Sa kabila ng mga kontrobersya ngayon, mga kontrobersya sa flood control, ganito ang ginagawa ni Gobernadora Sarian Tan ng Samar. Daming bayan. Magandang umaga Pilipinas, ako po si Deo Makalma at naku, dami natin mga isyo ng mga kuya, ha? Mainit, ayan, bumabagyo ang mga balita natin ngayon. Pero alamin nga muna natin ang marami ang nagulat, ha? Napakabilis ang desisyon ng Malacanang ang Pangulong Marcos sa pagsibak kay Gerald Torre. Ayan, sana ayan, si Edniel muna. Sana ganun din kabilis sa DPWH sa Department of Health. Daming bayan. Ito, alamin natin mahabigan kung ano ang aftershock. Ayan, dyan sa loob ng Campo Crame ngayong marami ang nagulantang sa pagsibak ng Malacanang kay PNP Chief General Nicolas Torre. Arrest number 52, Edniel Parosa, ha? Ano ang reaksyon sa Campo Crame ngayon? Edniel. Lakay, nananatiling tahimik itong PNP headquarters sa mga oras na ito ngayong umaga. Ilang minuto matapos pumutok itong balita mula sa Malacanang na pinalitan inalis sa pwesto itong si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. May nakatakdas na kami lakay na pulong balitaan ngayong umaga. In fact, kahapon pa lamang ay nag-aabiso na itong Public Information Office ng PNP. Ingil, so dapat sana'y kasadong pagharap sa media ulit na lingguhan namang ginagawa ng PNP Chief Torre. Pero walang abi-abisong kung na-cancel ba o kung anong nangyari. Pero walang salita pa mula rito sa PIO kung ano nang development o kung haharap ba sa media si General Torre para magbigay ng reaksyon ngayong umaga. Ilang araw lamang lakay bago itong nakagugulap na order mula sa Palasyo ng Malacanang ay tila baga nagbigay ng senyales itong si General Torre na mayroon siyang mga nakababangga na ibang mga opisyal o ahensya ng pamahalaan. In fact, ang kanyang eksaktong mga salitang binanggit sa PNP Press Corps ay batid niya lakay na may mga nakikisaw-saw dito sa operasyon ng PNP at handa naman umano niyang kausapin at harapin. Lalo pat naniniwala
si General Torre di umano na pare-pareho lamang sila ng intensyon na pahusahin ang operasyon o ang kapakanan ng pambansang pulisya. Kung bibigyan lang tayo ng kaperasong minuto, pakinggan natin ulit kaperaso ng pahayag ni General Torre itong araw ng Biyernes bago itong order ng Malacanang ngayong Martes. Ang mga nakikisaw-saw, ang mga nagbibigay ng opinion, we welcome all of those. No? May mga statements nga lang na right now ay nakikita natin nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. And we're going to address that internally. We're going to resolve all of those through meaningful dialogues, bilateral dialogues, or tripartite dialogues with the people and agencies concerned in the next coming days. Yan ang tinig ni PNP Chief General Torre III ilang araw bago maalis sa pwesto. Lakay. Ayan, sabihin na natin na medyo nagkaroon ng iringan dyan. Sabihin na natin, si DILG Secretary John Vic Remulla, di ba? May order na sino yung papalitan? Si General Banac. Ano bang background yan? Yung question sa NAPOLCOM hanggang sa yung reassignment ba na sino nga ba yung mga na-reassign ng mga top officials ng PNP, Edniel, na naging hindi sinunod ni General Torre? Tama ka dyan, Lakay. Mga 2 linggo nang nakararaan ay nagbalasan ng mga opisyal si Torre at itinilagang number 2 man o PNP Deputy Chief for Administration. Itong si Police Lieutenant General Bernard Banac, yung dating tagapagsalita mismo ng Camp Crame at na-assign sa Area Police Command Western Mindanao ay ibinalik na dito sa PNP headquarters sa Quezon City. Ang pinalitan ni General Banac ay si Lieutenant General Jose Melencio Nartates, dating NCRPO chief at ngayon ay number 2 o noon ay number 2 man ng PNP. Nagpalit sila Lakay ng pwesto pero binaliktad niya ng NAPOLCOM o ng National Police Commission sa ilalim of course ng Department of the Interior and Local Government pero hindi sinunod Lakay ni PNP chief. Ibig sabihin, itinuloy niya yung kanyang una o original order. Balasahan. Ngayon talagang number 2 man si Banac. At nitong last week lamang, araw ng Lunes sa flag raising dito sa Camp Crame sa harap ng mga polis dito sa may PNP Oval ay diretsahang sinabi ni PNP Chief Torre na quote, walang order na makagigiba sa pagkakaisa ng PNP. Yan mismo ang kanyang binanggit na tila baga pag-iit doon sa kanyang unang original na nautos at umiisnab naman doon sa order na reassignment mula doon sa NAPOLCOM. Wala tayong official na statement na narinig mula sa DILG o NAPOLCOM mula nang manindigan si General Torre doon sa kanyang reassignment orders. At ito na nga, yung naging hantungan sa mga oras na ito ay biglang naglabas ng relief order itong palasyo ng Malacanang para alisin si General Torre. May mga pangalan na Lakay na lumilitaw para bilang kapalit ni General Torre pero hanggat wala pang official report sa Malacanang ay doon lamang ito magiging sa pinal. Pero logically speaking, kung si General Banac ang number 2 man, so dapat na maging officer in charge pending the appointment kung magkakaroon man. Pero may iba ring mga pangalang mga lumilitaw dahil kung matatandaan Lakay, si General Nick Torre ay ang unang PNP chief na galing sa PNP Academy. Siya yung unang lakan na PNP chief at nakatakda ng magretiro sa March 11, 2027. Pero may mga natitira pang mga graduate ng Philippine Military Academy o itong mga Cavalier ang nandito pa rin at humahawak ng mga key positions sa PNP. Kasama na dyan si General Nartates bago siya inilayo doon sa APC Western Mindanao. Kasama si General Nartates Lakay doon sa mga maugong dahil siya yung pinaka-senior doon sa mga PMAR ngayon dito sa PNP na papalit kay General Torre. Pero hinihintay na lamang natin itong pinaka-utos o sulat mula sa Palasyo ng Malacanang. Edniel, si General Banac at saka General Nartates, parehong PMA graduate ito, hindi PNPA. Tama, Lakay. Pares sila. At mukhang yung rason kung bakit nagpalit ng number 2 man noon, si General Torre at General Banac,
ay hindi naman isinapubliko, bagamat alam natin noon na si General Nartates ay kasama rin noon sa naging shortlist lakay noong Edniel, pag-retiro. Klarohin nga natin, nung nagsagawa ng reassignment, pagbalasa itong si General Torre, si General Banac ay inilagay niya bilang number 2 man. Correct, lakay. Ayan. Tapos nag-order ang Napolcom na balik ka rin. O ibalik yung order at i-reinstate si General Nartates bilang number 2 man number 2 ng PNP. Pero inisnab siya ni Torre itong Napolcom at nanindigan doon sa kanyang order at kalaunan nga ipinakilala si General Banac na number 2 dito pa rin sa PNP, lakay. Ayan, oo. Alam naman natin kung sino ang chairman ng Napolcom. Siyempre, ang DILG chief yan. Ayan ang Yes. nagbibigay ng ang may authority dyan sa Napolcom. So, sa bagay, matagal ng may, sabihin na natin, nagkaroon ng, kumbaga sa magsyota, may LQ. Si General Torre at saka si Secretary John Vic Remulla ng DILG. Ang PNP, andun ng DILG yan. Ayan, So anyway. At saka lakay talaga nakagol sapagkat nung sona pinakilala pa nga pabiro ni Bongbong Marcos itong si General Torre bilang boxing champion. The boxing champion. Oo. Ay to lakay sa mga sumunod na mga panayam at public statements kahit si DILG Secretary John Vic Remulla ay pabiro pa ng tinatawag na boxing champ itong kanyang general ng PNP. Pero pagtapos nga lang itong issue sa may Napolcom reassignment o order ng Napolcom na reassignment ay mukhang doon lumitaw itong mga palitan ng salita at parinig dito sa kampo ni General Torre. Pero sa mga oras na ito ay nandito tayo ngayon sa PNP HQ at naghihintay tayo, nakikiramdam kung ano yung magiging hakbang, kung magpapatawag ba ng press con or magbibigay ng press statement. Pero kanina pa ang press corps ay nanghingi ng pahayag mula rito sa PNP PIO chief na si Police Brigadier General tinatawagan at PNP spokesperson Jean Fajardo. Ayan, tinatawagan din ng news center ni Malusi General Torre at General Jean Fajardo pero hindi sila sumasagot sa mga tawag. Magpatupad tayo ng mga car-free Sunday tulad ng ginagawa sa ilang lungsod na dito sa Metro Manila, sa Baguio, sa Cebu, at sa Iloilo at Davao. Bilang pagsuporta rito, simula ngayon, bubuksan ng Philippine Sports Commission sa publiko ang kanilang mga track and field oval sa Pasig, Maynila at Baguio upang makapag-jogging na kayo ng libre. Magbubuhos tayo ng todo suporta sa mga palaro at mga atleta sa buong bansa. Halimbawa, ang palarong pambansa at ang Batang Pinoy Games na gaganapin sa General Santos City ngayong Oktubre. Bubuo tayo ng bagong pambansang programa para sa sports development. Uumpisahan natin ito sa paaralan pa lamang. Ibabalik natin ang mga sports club at magsasagawa tayo ng mga palaro at intrams sa lahat ng pampublikong paaralan. Naririyan na ang ating Philippine Sports Commission at saka ang PAGCOR upang tiyakin ang patuloy na pagtaguyod at pagsuporta sa ating mga programang pampalakasan ng mga atleta sa buong bansa. Dahil sa mga ito, ang ating kabataan ay maagang namumulat sa sport, humuhusay at tumataas ang kumpiyansa. Sumusunod sila sa yapak ng ating mga kampyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidelin Diaz, ni Kaloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Obiena, Alex Ayala, ang Paralympian natin na sina Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Angel May Otong at Ernie Gawilan. Sama na rin natin yung bago nating kampyon, si PNP Chief Nick Torra. Damdaming Bayan.
Yun ng punchline het. So, ayan, Edniel, ayan, so abangan natin. Pero sabi na ating buwit, mukhang Tagalawag City, Ilocos Norte, Ilocano, sumukat ka niya na. Ilocano. Ilocano si Luisa. Sino bang, pero parang Ilocano to si Jalban at saka si Nartates, di ba? Tagalawag pareho ito eh. Ayan, ayan ba? Alam mo ay background check mo nga. Ayan, sino mga Ilocano? Sino ba mga Ilocano man nandyan? Ang alam ko, Ilocano lakay talaga si General Nartates. Ayan, noon pa man ay talagang nababanggit na yung kanyang pangalan doon sa sa pamilya ng presidente ngayon. At alamin natin dahil pares din sila Cavalier. 92. PMA yeah, waiting na lang tayo lakay kung ano yung magiging statement ngayon ng Philippine National Police. Pero mukhang maraming magdiriwang dito sa bahagi ng mga taga-suporta ng previous President Rodrigo Duterte, lalo pat kapapakilala lamang ni PBBM kay Torre bilang acting following muna nila ni tsaka in fairness din kay Gerald Torre, nakapanghinang din si Gerald Torre. In fairness, medyo maganda naman yung ginagawa. Ano ba ang naging dahilan? Dahil ba sa away na ni Secretary John Vic Remulla, yan kaya ang dahilan? Ayan. Baka sabihin nito si Gerald Torre, ang bira, sinakripisyo ko ang buhay ko dun sa Davao. Ayan. Ako ang isinubo dun sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Ayan. Kay dating Pangulong Digong Duterte, ganito ang gagawin sa akin. Ayan. Ano bang sabi Apo Colonel Hansel Marantan, ha? Anyamutin Apo, apay kasi ti Mar Aramid. Ayan, nakakabigla. Ayan, sige, abangan natin Edniel. Tama ka dyan lakay, kung achievement at accomplishments ang tatanungin, talagang naging big time yung pangalan ni General Torre dahil sa kanyang trabaho, hindi naman dahil sa kanyang naunang mga koneksyon. Pero abangan pa rin natin dahil doon sa order ng Malacanang, wala namang ibinigay na rason, kahit one-liner lamang kung bakit napalitan itong si General Torre. Yan muna ang sitwasyon mula rito sa Campo Crame ngayong Martes sa umaga. Balik sa iyo, lakay. Maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Campo Crame. Tahimik po ang mga kapulisan. Ayan, ang top brass ng PNP sa naging order ng Palasyo ng Malacanang. Ang bilis, ha? Ang bilis ng order ng Malacanang. Of course, syempre, mula ito sa Commander-in-Chief, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayan, nauna pa ang pagpapalit ng liderato ng PNP kaysa sa DPWH o kaya sa Department of Health. Alamin natin kay Let. Tama ba, Let, ha? Ang papalit kay General Torre bilang PNP Chief ay Ilocano. Ayan, General Lucas Bersamin. Daming bayan. Si General Nartates ay daw magsalita muna, ha? Ayan, ang anak ti Lawag City, Ilocos Norte. Di alamin natin muna ang report sa Malacanang, ha? Sandali lamang, Het. Ayan, ano ang dahilan na Let? May explanation na ba ang Pangulong Marcos o kaya Secretary Lucas Bersamin, Mr. Little President? O baka naman kailangan pang Sec Dave Gomez. Baka naman si Claire pa ang magsasalita rito, magpapaliwanag, ha? Anyway, alamin natin ang latest mula sa Malacanang, mula sa Pangulong Marcos. Ayan, kung bakit pinalitan bigla ang PNP Chief General Nicolas Torre na talaga namang nagsakripisyo din ng todo, ha? Sa mga ginawa niya sa Davao. Hanggang sa idineklara bang persona non grata sa Davao si General Nick Torre. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ano ang aksyon? Ano ang schedule ngayon ng Pangulong Marcos? Daming bayan. RS14, Let Narciso, please come in. Lakay, dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Manila Tech Summit 2025. Ginaganap dito. Yes, Lakay? Wala kayong pakialam sa Manila Tech Summit, eh. Ang inaabangan bakit? Anyamutan Apo, apay. Ayan, apay karakaraka ay pinalitan ang PNP Chief General Nick Torre.
Lakay, pareho lang tayo ng mga tanong na sa ngayon ay wala pang sagot mula sa Malacanang. Nagkagulatan lang din dahil unang lumabas yung papel na yun sa social media at kapag ganyan ang ginagawa namin, ipapakonfirm namin sa opisyal sa Malacanang. At kanina sumagot si Executive Secretary Lucas Bersamin mismo ng yes. Kasi sa tanong kung confirm yung papel na yun ng pagsibak nga dito kay General Nicolas Torre. At walang nakalagay kung anong dahilan, wala pa binabanggit. Wala rin sinasabi kung sino ang papalit sa kanya. Hindi raw General Lucas Bersamin, General Lucas Remulla. Abayan. What is happening to our country, Mr. President, sir? Ayan, what's happening to our country, General? O sige, mamaya, Miss Let, ha? Ambusin nyo nga ang presidente. Ayan, dyan sa pagpunta sa Manila Tech Summit 2025. Saan ba gaganapin ito? Ginaganap lang kayo dito sa Taguig City, dito sa Shangri-La The Fort. Oo, at 1,300 yung mga delegado dito mula sa higit 300 organisasyon. Ito na kayo para isulong ang Pilipinas bilang key player sa global fintech ecosystem. At inorganisa ng Fintech Alliance.ph ang pinakamalaking samahan ng mga nasa digital industry sa bansa na kumakatawan sa higit 130 kumpanya. Nandito na si DICT Secretary Henry Aguda na siyang punong apara dito. At syempre ang Governor Eli Remolona ng Bangko Sentral ng Pilipinas lakay. Alam mo, sandali, inaasahan natin si Pangulong Marcos. Alas 9 kasi yung schedule niya dito lakay. Ayan, sige, dalawa pala ang aambusin nyo dyan. Si Pangulong Marcos, sa anong dahilan, bakit pinalan si General Torre at sino ang ipapalit na? At number 2, ayan, yung malalaking sweldo ng taga Central Bank, ayan, si Governor Eli Remolona, yung mga milyones ang sweldo kada isang buwan. Tanong nyo kung may violation ba itong si Samar Governor Sharian Tan dun sa ginawa na naghagis ng pera, ayan, sayaw-sayaw, natatapakan yung pera. May violation ba dun? Diba? Bongga, money talaga. Talagang literal na lumipad. Ayan, bumaha ng pera doon sa Samar. Ayan. Okay, sige. Andyan na ba ang presidente? Wala pa? Wala pa lakay. Alas 9 na lakay siya inaasahan dito. Kasi abangan natin. Baka mamaya, baka sa speech na mamaya ay sabi niya kung bakit. Ayan, bakit pinalitan si General Torre. Isabay na yung lakay. At kung sino ay papalit. Ayan, anak ni Lawag Ilocos Norte ba? Oo nga, yun yung lumulutan. Pero mag-aabang tayo lakay ng opisyal na anunsyo mula sa palasyo. Okay nga Rod, nakabigla ha. Ayan. Akala namin yung flash report mo papalitan na ang DPWH Secretary ha o kaya Health Secretary. hindi yung PNP Chief yung inaasahan. PNP Chief pala. Anyway, kaya tuloy bumabanat si Bastian Ayan, si Mayor Baste ha. Ang nagsisiin daw sa mga kontrobersya sa flood control ay Pangulong Marcos. Ayan, dahil command responsibility, 3 years na rin siya sa Malacanang, siya ang nag-aproba ng budget at yung mga involved, mga tauhan daw ng presidente. Okay? Babalik tayo mamaya lakay kung mayroon ng update dyan at kung mayroon na lulutang ng mga pangalan kung sino nga ba ang papalit na hepe ng pambansang pulisya. Balik sa lakay. Ayan, maraming salamat Leta Narciso mula sa Malacanang. Daming bayan. Batiin ko na lang si Apo General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., ang anak ti Lawag City, Ilocos Norte. Ayan, anong first name ni Jose Melencio Corpus Nartates. Alam po niyo mahabingan yung mga corpus sa amin sa Lawag. Ayan,
parang yung reporter ng ABS-CBN, si Niña Corpus ba yun? Ayan, sikat po yung mga corpus sa amin sa Ilocos Norte. Sila po yung mga yayamanin doon sa amin. Ayan, sila po yung mga negosyante ron. Ayan, sila ang kilalang supplier ng mga mga, alam mo naman, siyempre agricultural province ang Ilocos Norte. Ayan, sila ang mga supplier ng mga abono, fertilizers. Daming bayan. Good luck, Apo Jose Melencio Corpus Nartates, ha? Ang anak, sabi ko na nga ba ang anak ti Lawag City, Ilocos Norte. Ayan, mukhang ginagaya ng Pangulong Marcos ang tatay niya, ha? Karamihan po ng mga kinukuha nun ay mga Ilocano. Talagang gano'n parang si dating Pangulong Digong din, ha? Ayan, ang kinukuha din siyempre, ha? Yung kailyan, ayan, kababayan. The order is dead or alive. Di po dong ganyan. Good morning, sir. Ayan, so, sabi nga ng ating bubit, matagal naririnig yan, ha? Mukhang, abangan na lang natin, ha? Ayan, pero siyempre, nakakalamang yung anak, Tilawag City, Ilocos Norte. Daming bayan. Ayaw din magsalita si Secretary John Vic Remulla. Ayan. Ano bang naging LQ nitong dalawa? PNP Chief Torre at Secretary John Vic Remulla. Pero alam po niyo mahabigan may mga ganyan pong issue Alam po ba niyo mahabigan meron ding dumadaing na DILG Secretary kasi ang DILG po under niya ang PNP, ha? Ayan. Sasabihin ko na. Ayan. Nung may programa pa dito si DILG Secretary Benhar Abalos, ayan, abay, meron din siyang problema, ha? Ayan, sa kanyang PNP chief. Daming bayan. Ilocos Sur ba ipinanganak si General Tates? Ayan, alam ko ito taga Norte ay mga corpus, ayan, mga corpus mga tagalawag yan. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Berry. Ayan. Justice Samuel Gaerlan. Ayan. At Mista. Ayan. Abay, kumusta ang PMA Sandigan 82? Ayan. Oras General Mista Edwin Ernie. Alas 8:48. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Land Bank. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Isang magandang umaga, Pilipinas. Inubo. Bungad pa lang. Inubo. Palyado. Kasi nagkakape. Pira. Ito naman sila, kay patawarin muna ako. Aga, samba ko lang mukha mo rito. Malungkot ka ba dahil sinibak si Gerald Torre, ha? Hindi naman, Lakay, pero nagulat lang ako sa balita, Lakay. At seryoso kasi ako, hinahanap ko kasi kung marami kasi tayong, dalawa kasi tinitingnan natin na papalit sa kanya si General Banak or si basta sabi ng aking bubit Nartates, Sister L, ayan, 99% si Jose, ayan. Para ka talagang kang sabon o alcohol. Siyempre naman, parang champion lang yan Sigurado ang labada. Na-segue mo talaga. Pero si General Nartates ay born in Santa Ilocos Sur. Taga Santa Ilocos Sur pala yan. Ayan. Kala ko Ilocano rin, Lakay. Siyempre, kala ko anak ti Lawag Ilocos Norte, ha? Anak ti Santa Ilocos Sur, Manong Chabit. Ayan.
Pero ano mga naging away ni ni Secretary Remulla at PNP Chief General Torre. Ayan. Baka dun sa Sabi siguro General Torre, putya, nagpakamatay ako dun sa Davao pagkatapos naalala mo lang kayo. Ganito lang ang mangyari sa akin. Minura-mura ako ng mga Duterte, mga DDS. Ayan. Tapos ganito lang ang kapalit. Ayan. Marami siyang sakripisyo din lakay. Ayan. Gusto kong magkaroon ng reforma dito sa PNP. Ayan. Didiktahan ako ng DILG. Baka yun. Ayan na nga. Alam po niyo mga bihira yata yung alam mo lang ang maganda lang yata ng relationship ng DILG Secretary at PNP Chief ay si Gerald Bato at saka si Secretary Anyo. Ayan. Nung time nila lakay. Pero nitong mga nakalipas sino mga PNP Chief ng panahon ni Secretary Bernard Abalos. Ayan. Si PNP Chief. May mga ganyang LQ sila Ayan. Parang nakailang PNP Chief din sa time ni dalawa ba? Tatlo? Actually, laki yung iba, di ko matandaan kasi parang nahihilo na ako. Naalala mong may programa dito si Secretary Bernard Abalos. Ayan. Sumasakit daw ulo niya sa PNP Chief. Ay daw sumunod sa kanya. Hindi ko lang maalala kung sino doon. Kasi hindi lang naman isa yung naging PNP Chief kasi, during his time. Bigyan naman hayaan niya naman ng dumiskarte ang PNP Chief. Huwag namang dikta ng dikta. Dahil una, ayan, ang PNP Chief, kumbaga siya nakakaalam parang walang pinag-iba sa DPWH Secretary tsaka District Engineer tsaka Regional Engineer Ayan, Regional Director. RD, ayan. Ganun po yan. Sila po ang mas nakakaalam sa police operations. Pero yung speaking of money, ayan, money nga uli. Ayan, ikaw kaya Sister L, ayan, gusto ba yung ikaw Giselle, ayan, alam ba yung meaning ng money? Ayan, kwento ito ng babaeng trabaho, ayan, kaya lang wala pa rin nangyayari sa sa buhay niya. Ayan, ay ganun? Puro bayad sa bills yung mga nauubos lang. Oo. Kaya kayod kalabaw na lakay, ganun pa rin. Kalabaw, kaya ang gusto nila maganap na lang daw ng mayaman na mga pangasawa. Yan ba yung may 4M? 4M ba yung lakay? Tignan mo yung lyrics ng Money. I work all night. I work all day to pay the bills I have to pay. Pero it is sad. Ayan. Still there never seems to be a single money left for me. Ayan. So sabi niya money must be funny in the rich man's world. So kailangan maghanap ng rich man. Ayan. Kailangan maghanap ng hindi naman DOM. Ayan. Hindi naman siguro. Hindi naman hindi naman delicious old man. Ayan. Iba sa akin ang DOM hindi naman sugar daddy, basta money. Pero Miss Giselle, ang money daw ngayon ay nasa kamay ng mga kontraktor. Nako, eto na nga bang sinasabi ko. Naalala mo lang kay kahapon yung sinabi ni Senator Ping ano sabi ni Senator Ping? Ang mga district engineer ay nagiging bagman na rin. Ganun ba? Mga bagman na sila lakay. Parang katulad ng interview kay Congressman Leviste, di ba? Sinasabi niya na hindi naman pera ni DE yun. Akala ko ang district engineer nakabibili ng mga bahay sa abroad. Ayan. Tsaka may Ferrari. Ayan. Iba pa yun lakay. Hindi mo nga pala na-explok sa akin yun. Alin? Binalita natin. Mo na ba? Tagal na binalita yun Ayan, Hindi pa. Ay, oo nga pala. Naka-Ferrari. Hindi pa. Na-special na balita natin yun Ang na-explok mo lang sa akin yung mambaba. Ayan, explok parang pangit ng dating explok. Lakay millennial term yan, tsaka Gen Z. Kailangan makarelate ka. Sige, ayan. Ito, explok mo na, Giselle.
Millennial ito, hindi naman alpha ito eh. Ayan. Pares kami millennial. Millennial. Ikaw lang naman Gen Z. Okay, dito yung sa akin na kung sabihin nga, baby boomer ka na Lakay. Wala naman ko sinabi, pero na. eto na Lakay, ang 3.1 million pesos na tinangkang isuhol kay Congressman Leviste galing sa isang kontraktor. Mambabatas inalok umano ng 10% mula sa budget ng DPWH projects sa kanyang distrito. Alamin natin ang detalye. Ba't ba ubo ka ng ubo ng ganyan? Bagong paligo naman ako. Hindi Lakay, mayroon na akong sore throat. Ganun. Sabi ko na ba, baka nalulung kang ano dyan. Baka may sumasabit-sabit sa Hello, it's just a coffee. Baka daw si General Nick Torre. Ayan na. Sabi ni Dr. Ferdinand Pagdilaw. Ayan. Baka naman bibigyan ng higher position si General Nick Torre. Ayan. Ilalagay daw sa Philippine Sports Commission. Pero Lakay, di ba, parang first time yata may sinibak na PNP chief. Ay, oo. So, ang tanong ngayon, Lakay, ano nang mangyayari sa career ni PNP chief? Kasi sinibak siya, Lakay paano nga ba yung mga benefits, Lakay? Kasi di ba pag sinisibak, may yung benefits. Yan nga ang tanong dyan. Tsaka sabi siguro, ano nangyari sa buhay ko? Ayan, nagpakamatay ako doon sa Davao. Ayan, katakot-takot ang mga threat sa akin. Kibuloy. Oo, Tapos Kibuloy. Duterte. Dating Pangulong Digong. Ayan, saan ako pupunta ngayon? Ayan, taga saan ba si General Tates? Torre, Lakay. Nag-uusap na ako sa next PNP chief, nadudulas na ako. Sige na, report na lang kay Giselle na lang. Alamin natin ang report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle. Sister L. Lakay, ibinunyag nga ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na galing sa isang kontraktor ang 3.1 milyong piso na tinangka umanong isuhol sa kanya ng isang DPWH engineer sa unang distrito ng Lalawigan. Ang sabi ng mambabatas, paunang bribe money lamang ito at pinangakuan din siya ng 10% suhol mula naman sa budget ng mga proyekto ng DPWH sa kanyang nasasakupan. Kasama umano sa paunang bribe money ang resibo mula sa hindi na tinukoy na kontraktor para sa 3 proyekto na nai-award na at under construction na ngayon. Ayon daw sa engineer, gustong-gustong umano ng mga kontraktor na i-meet si Congressman Leviste dahil tuwang-tuwa raw sila sa mga programa ng mababatas, kaya gusto nila magpadala ng pera pampamudmod sa kanyang nasasakupan. Ang sabi pa ng kongresista, sinabi umano ng engineer na ibibigay sa kanya ang mga susunod pang bribe money sa mga isiset nilang pulong at sa katunayan, may isang kontraktor na umano willing magbigay ng 15 milyong piso kinabukasan. Aminado si Congressman Leviste na nagulat siya sa direkta na tangkang panunuhol at malaking halaga ang inaalok sa kanya ng mga contractors. Nandito tayo ngayon, Lakay, sa Batangas Provincial Prosecutor sa Batangas City at inaantabayanan natin ang paghahain ng mga kaukulang asunto ni Congressman Leviste laban doon sa isang district engineer ng DPWH na umano'y nagtangkang manuhol sa kanya. Mismong ang mambabatas ang maghahain ng mga kaso mamayang 10:00 ng umaga. Dito yan sa Batangas Provincial Prosecutor. Ito si Giselle Kaport para sa DZRH sa Pilipinas. Giselle, sasamahan ba ni Congressman Mark Leviste itong si Engineer Abelardo Calalo? Lakay, wala tayong mga impormasyon sa kung sino yung mga kasama, pero si Congressman Leandro yung kumpirmado, Lakay, na mismong maghahain ng mga reklamo o ng kaso nga mamayang 10 a.m. Ayun, sige, alamin natin yan. Abay, matitindi mga balita natin ngayon, ano? Ha? At sabi, baka daw mukhang gusto yata maging state witness doon sa interview ng 2x2 kanina kay yung sinabi ni Kong Leviste na possible, Lakay. Mark Leandro Lakay. Leandro Antonio Leviste. Leandro Ligarda Leviste. Ayan, anak to ni Senator Loren. Ayan, 2x2 kanina. Ayan, sabi, baka daw mukhang gusto yata maging state witness doon sa interview ng 2x2 kanina kay kay Congressman Mark Leandro Antonio Leviste. Leandro Ligarda Leviste. Ayan, anak to ni Senator Loren. Ayan,
Leandro pala, hindi Mark. Lakay. May Antonio yung pangalan niya, Lakay. Leandro Antonio. Tony yung tatay, Tony Leviste. Yan. Okay. So abangan mo yan, tutukan mo yan, Giselle. Ayan. Ang bata pa nito, Lakay, no? Toto. Tapos, bilyonaryo na. Engineer Lakay. Teka, Giselle, binata ba itong binata, ayan, si Leandro. Kong Leandro Antonio. Lamang siya. Actually, pinakabata ito. Dapat sa kanya mag-taking si Speaker Martin Romualdez kaya lang ewan ko kung natuloy siya ang usually pinakabata o pinakamatanda ang nag-o-oath ang Speaker. Unang termino pa lamang, Lakay, ni Congressman Leviste. Yung Engineer Lakay nananatili naman sa custody ngayon ng Taal Municipal Police Station. Mamaya, Lakay, tatanungin din natin si Congressman Leviste kung bilang sinasabi niya nga na hindi naman kay DE galing yung 3.1 million na bribe money, kumbaga parang parang sa kanya lang ipinadaan. Tatanungin natin siya kung kasama ba doon sa kanyang mga kakasuhan yung hindi pa muna niya tinutukoy na kontraktor na pinagmulan daw ng tangkang panunuhol sa kanya. Pero sabi nga ng mga criminal lawyers sa Giselle, siya ang caught in the act, kumbaga siya may dala ng pera di siya ang principal suspect dyan. Ayan. Kung magtuturo man yan kung sino man ang kontraktor na nag-utos sa kanya, meron man kailangan patunayan niya na kay galing kay kontraktor yan. Ayan. Pero habang wala siyang patunay na galing sa kontraktor yan, siya ang mananagot talaga yan. Kailangan niya magbigay ng mga pangalan. Yes, hindi pangalan, proof. Pangalan tsaka proof. Pangalan tsaka proof. Kung magbabagin siya ng pangalan, anong prueba niya? May papel yan. Ayan. May resibo pang araw Sabi ni Congressman kanina may resibo. Kaloka yun para yung isang kausap nating contractor, Sister L. Pagka inipid nila ako, maglalabas ako ng resibo. Ayan. Maglalabas ako ng mga litrato. Yan sinasabi ko sa inyo. For sure, may mga conversation pa yan. Lakay. Tinatanggap na ebidensya yan sa korte ngayon. Kala nyo ba? Masaya. Ayan na. Masaya malungkot dahil nagkahaganito. Ayan na nawawala sa ang pera ng bayan, taxpayers money. Sana tularan Lakay si Congressman Leviste ng mga iba pang kongresista. Ibang mga mambabatas. Ayan. Kaya lang, dahil sa nangyari, wala na susuhol ngayon. Ikaw ba naman, Lakay? Garapal, pinuntahan ka pa sa opisina mo. Parang nakaka-bad trip naman yun. Tapos mas mayaman pa ako sa'yo, susuhulan mo ako. Joke time ka. Napaka-amateur naman nito. Hindi na gumawa ng research. Research din. Hindi nanonood ng pelikulang Bagman. Ayan, Bagman. Bagman yung nakakaloka kayo. Congressman Art Atayde. Si Arjo. Pinanood mo pala yun. Oo, Bagman. Paano ito? Sige na nga, Giselle, paalam ka na. Okay, Lakay, antabayanan natin, Lakay, yung mga susunod pa na o karagdagan pang mga detalye at development bilang ang gusto nga nitong si Congressman Leviste ay maging state witness itong DPWH engineer para matalupan pa na mas malalim yung mga di umano'y anomalya sa mga proyektong flood control. Ikaw, Giselle, na-assign ka lang sa police beat kung mga lingwahe mo, matalupan. Hindi kasi Lakay, Bulacay niya to. Malalim ang Tagalog yan. Dapat matalupan, pang police character yan. Hindi babalatan, talupan talaga Na-expose ka na sa mga kanto terminology, colloquial terms. Ayan. Okay nga ron. Thank you, Giselle. Salamat, Lakay. Sister L, balik sa inyo. Maraming salamat, Giselle Ricafort. So, antabayan po natin mahabigan at
sasampan na at magpapa-interview nga kaya. Ayan. Sino ba ang parang Leo, sino ba ang abogado ni Engineer Abelardo Calalo? Ha? Ayan. Baka si Attorney Leo Calalo ang maging lawyer niyan. Kapilido lang Ikaw talaga. Magkakamag-ana yung mga Batanggenyo Tagaroon din ba siya, Lakay? O baka nga, may possibility. Yung kumpare ko nagpunta rito, yung kasama ni Boy Lakjo. Ayan. Okay. Parang Leo, ayan, pinsa mo ba itong si Engineer? Ayan. May pamangkin niya yan, Lakay. Pero bago ang lahat, Sister El, sandali lang mga bal, baka makalimutan ko, ha? Pabatiin ko lang itong birthday boy. Ayan. Sino yan? Si Dr. Ares Abes ng Sigma Con Ratbu, UP College of Veterinary Medicine. Ayan. Iba rin mga prat-prat na mga taga-UP. Kakaiba yun pangalan, Lakay. Parang may naisip ako bigla. Itawa mo kay Sir Aya. Ikaw talaga masyado ka masyado kang green, ha? Ayan. Hindi na, tingnan mo, wala akong sinasabi. Alam mo itong fraternity na ito, dito rin member na fraternity si tatay ni Senate President Chis Escudero. Si the late Secretary Sunny Escudero. Ayan. Member din siya ng Sigma Con Ratbu, UP College of Veterinary Medicine. Happy birthday, Dr. Ares Abes. At happy birthday pa kay Sister Evelyn Bautista Caballero. Mula kay Dr. Fidel Caballero na miyembro rin ng Sigma Con Ratbu Fraternity. Ayan. Happy birthday din kay siyempre, wag mong kakalimutan, yung presidente natin, birthday ngayon, Sister M. Magpapakain mamaya. Si Boss June. Yes. Naman, happy birthday po. Happy birthday, bossing, Mr. Roberto Nicdao Jr., ang presidente namin sa Manila Broadcasting Company at presidente ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. At happy birthday din kay Romer Pili, Phoebe Gambalan, Justice Roberto Quiros. Ayan, sabi ng mga taga Manila Travel Square and Compass Club at saka Justicia Masonic Lads, pakibati uli si Justice Roberto De Quiros ng Court of Appeals kasi hindi pa nagpaparamdam. Ayan, manhid. Last week pa ito nag-birthday, kaya lang hindi nagpapakita sa amin. Ayan, grabe naman. Kaya pakibati ulit. Ayan, para hindi niya makalimutan. Ayan, happy birthday din kay ito rin, di pa rin daw nagpaparamdam. Batiin daw natin, ha? Sino mga yan, mista, Lakay? General Mista Lisander Suerte, ang presidente ng PMA Sandigan 82, na nagsabing pagka daw nag-testify si Mayor BBM, Mayor Gerald Benji Magalong sa Senate o kaya sa Kongreso, all support ang mga taga PMA Sandigan 82. Baka mapuno nila ang age. Saan ba? Hindi pa natin alam kung saan nga pala siya unang ipapatawag, Senate diba? yata muna. Senate muna. Gusto pa naman niya sa House. Paano yun? Sa HOR daw, sa HOR. House of Representatives daw siya. Happy birthday, Kuya. Very musul, Toto Contribida. Ayan, kumusta ang presyo ng langis ngayong Kuyang Toto? Ha? Ayan, ng Multanban Lodge, ha? At binabati natin na happy birthday si Dea Ricacho Mijares mula kay Senator Bongo at kay Senator Leo Palo. At binabati natin si hindi pala, ayan, at para po sa ating mga constituents, ayan, dahil sa inaasahang sama po ng panahon, kaya suspended ang classes ngayon o levels sa Metro Makaratig Probinsya at mga government offices. Ayan, para rin sa safety ng aming mga constituents, mga staff at guests sa Star City. Sarado po ngayon ang ating Star City Hall. Ayan, August 26. Ayan. Gusto ko yung Star City Hall mo. Ang opisina nila kaya sa Chubibo. Ang opisina ng mayor na walang ira. Pero nami-maintain. Naman. Pero Lakay, tinatanong mo kanina kung taga saan si General Nick Torre. Taga saan siya? Siya, Lakay, ang birthplace niya ay sa Hulo-Sulu. Pero siya ay lumaki naman. Lumaki siya sa Coronadal, South Cotabato.
Doon, ganun ba? sa Mindanao siya lakay. Ayan, di bale, babalik na lang daw siya sa Davao. Alam mo, grabe yung nag-comment dito kanina. Ano sabi? Mag-apply na lang daw na tanod sa Davao. Sabi. Di mo alaman kung maawa ka din dito sa mamang ito. Ha? Ayan, nakakawa din lakay. Nakaaway lang si Secretary John B. Cremulya. Pinalitan na kaagad. Pero may binabangkat dito paano yung 911? 199 na ngayon. 119. Pero sana lang kayong mga magandang nasimulan. Maituloy kung sino man yung papalit. Katulad yung response time natin na talagang mabilis na. Pero diba? nakalungkot din mga kaibigan kung sino pa yung mga nakita nating magaling. Ayan, nagpe-perform. Pagkatapos dahil sa ganitong issue, na politika ba, papalitan. Daming bayan. Tapang-tapang sa Villamor Herbio. Pero itong kasi lakay, naalala mo yung mga nire-report ni Edniel, yung sinasabi niya na sinabi ni General Nick Torre na may mga nakikisawsaw daw sa PNP. Ayan, so yun yung mga statement niya nitong mga nakaraang araw. Totoo naman kasi dapat bigyan ng trabaho ng mga wag lang mga puro yung pag ikaw ang parang hindi ka man lang bigyan ng free hand para pamunuan yung medyo tali area of ang jurisdiction mo. Ayan, gusto may nagdidikta na ano naman to, dikta di man nakabigyan ng ng free hand. Ayan, kung pamunuan aking o si Sherwin daw muna Laki, tama na yun si Sherwin, ang ninong ng bayan mo na, papasukin muna natin. Magboboxing na lang daw si General General Torre. Kasi lakay sabi daw overpriced daw kasi yung gloves. Boxing gloves. Akala ko na flood control daw. Sumobra naman Naka-Cadillac pa ng SUV na Cadillac. Iba na naman yung tinutukay mo sige na nga. Diba yung naka-Rolls Royce na may payong? Pero sa pa ito na tag-ulan na Sister Ella, madami na naman ang nagkakasit kaya dapat maging malusog at aktibo po tayo, ha? Kaya todo alaga ako sa katawan na Vala Gonzales Sherwin Alfaro, ha? Ayan, kung ano ang payo ng doktor, sunod lang po tayo mga kuyang mga ateng. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, syempre yung world class. Gamot sa high blood, world class yan. Gamot sa high sugar, Kuyang Dado, world class yan. Gamot sa high cholesterol, Berusiful, Jun Samaniego, Nelson Yao, world class pa rin yan. Pero presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay kilalang world class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class, piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Gusto yung mabilis ka sumego Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sabi si Del Torre, sana dinala ko lang si Digong sa Krami noon. Oo nga, katakot-takot na mura yung inabot. Sana kinulong ko lang sa PNP Custodial Center. Ikaw talagang lakas mo nga. Sige na. Punta na muna natin ang Ninong ng Bayan Lakay dahil ang ating Malakas promo ay nandyan sa may Barangay San Roque sa Marikina City. Ninong Sherwin, Ninong.
Yes, Sister El Lakay, pag sinabi mong Marikina ay talagang hindi mawawala ang tatak ng Marikina na tatak ng sapatos. Oh. Siyempre, sa paggawa ng sapatos, Lakay, Apollo. dito sa Munding Avenue, sa Munding, dito sa Munding Avenue sa Marikina. Alam mo, Sherwin, na pagka sapatos na gawang Marikina, ang tumatak na sapatos diyan, Valentino. Ayan, Valentino. Merong Valentino. Ayan. Yan ang urig na Marikina shoes, Sherwin. Ayan. Pagka naka-Valentino ka nung araw, para ka nga naka-Bali shoes. Ayan. Yayamanin ka na ba nun, Lakay? Sikat ka na nun. Nakaka-LL ka na. At saka Alex shoes, parang General Alex Guo. Ayan. Talaga ba? Lahat na lang pinasok nito. May t-shirt na, may sapatos na. Naalala ko nung bata ako, pagka namasyal ako sa eskolta nun, titingin lang ako dun sa sapatos na Alex. Alex shoes. Okay, proceed. Lakay, dito nga sa may Munding Street, may malakasang paggawa dito ng sapatos na nakatutok palagi sa iyong programa tuwing umaga dahil yung kanilang foreman, yung kanilang hepe na nagdedesenyo ng mga sapatos dito, walang ibang libangan kundi ang pakinggan ang iyong programa tuwing umaga. Kaya tignan mo naman, napakaraming imbak ng sapatos dito sa Apollo Shoes. Ito yung pagawaan. Dito naman yung pagawaan na, ayun. Ito yung gawaan ko ng sapatos. Ayan. Ito mga gumagawa. Hello po, kumakawayo. Asan yung may-ari, Sherwin? Ayan, tingnan mo nga. Tingnan mo kung may tatak dyan ng Bali tsaka Peragamo. Ayan, mga floor shine, mga ganyan. Mga local. Apollo lang daw. Local. Local lang. Pero dadala to sa probinsya. Pwede bang tatakan niya ng ng floor shine o kaya Bali shoes? Ano ba yung mga sikat na mamahal? Kung ano gusto mong itatak, pwede nyo itatak doon. Hindi pwede. Hindi pwede. Brand nila yan talaga, Apollo. Hindi na pwede mga kolorum Lakay. Bawal ang kolorum. Bakit yung magaw Marikina pagdating sa Switzerland, sa Europe, tinataka. Wow, ang ganda lang kayo. Parang yan sa mga brand ng Apollo naman na dito yan na matatagpuan sa Munding Street. Na nagdidisenyo. Ang matagal ng sapatero na ilang taon? Sherwin. 50 taon na kayo sa sapatos. 50 years. Batang-bata pa si Kuya. Marcelino Apollo po kayo. Marcelino Apollo? Gusto Marcelino. Pero hindi, yung Apollo Lakay, parang brand name lang to. Yan ba yung mga masapatos na pang astronaut? Ayan. Natawa si tatay. Wala pa rin sa nag-decision yung gano'n lang. Ganun ba? Pero palakasan dahil tingnan mo naman habang nagtatapos pinapanood yung sarili niya. Naka-tune in sa DZRH si tatay. Palagi siyang nakatutok sa DZRH. Tatay Marcelino, Tatay Mang Agosto. Sino pa rin ito announcer tuwing umaga pinakikinggan? Siyempre, Deo Macalma. I love you, Kuya Marcelino. Ayan, Ayan, dahil sila kay Deo Macalma paborito, ito meron ka 1,000 pesos. Thank you. Ayan. Thank you, Mr. Deo Macalma. Makapaniwala, Lakay. Kuya Marcelino, kapalit niyan 3 sapatos, ha? Ayan. Grabe naman. Abunado pa. Lugi pa sa labor. Lugi pa sa labor. Size 10 po, Kuya. Ako po 7. Para ganakalalong magtabas. Yan, ito meron kang vitamin E. Pampalino ng mata yan, Kuya, ha? Ayan. Diesel A-Save paggabigas at siyempre ang damdaming bayan mini component. So pwede ka nang makinig ngayon habang tumatabas, hindi ka natitingin sa cellphone. Okay. Thank you. Ayan na, Kuya Marcelino. Salamat. Wala pong anuman, Kuya. Nakakailang sapatos ang nagagawa mo sa isang araw? Ano yan? May mga 60 pairs. 60 pairs isang araw. May mahigit. Ang galing mo. Ang bilis mong gawa ng sapatos, Kuya, ha? Ayan. Hindi
Hindi ako yung sarili ko, no? May mga kasamang manggagawa. Yung mga manggagawa, workers. Pero ang production po ninyo, mga 60 pieces. Kampanin, lakay. Parang average yun in a day na may natatapos sila na 60 pares. Pero depende sa kung ano yung disenyo ni tatay. Halimbawa, nakaisip siya ng ganyang disenyo na ang gusto niya ngayon X. So, ganyan ang gagawin nila. Gagawa sila niya ng 60 pares. Pag gusto niya naman na yung parang letter E. Sherwin. Ganyan naman. Sherwin, ayan, gumagawa ba siya ng tatang na Louis Vuitton? Parang sapatos ng kontraktor ba yun? O district engineer? Palagyan natin ng Louis Vuitton na tatak. Yung mga imported? Opo, ayan. Yung tatak lang naman. Tatatakan ko lang na Louis Vuitton o kaya Boss o kaya Bali. Ayan. Hindi pwede, kuya. Bawal. Pili ka kung anong kursunada mo style. Ganun ba? Pili ka tulad kung anong kursunada mo dyan. Parang ganun. May mga pagpipilian ka ng mga design. Sige. Tapos gagawin nila. Sige, Spartan na lang. Ayan. Okay, kuya. Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you. Salamat. Ingat po kayo. Ayan. Maraming salamat. Opo, ayan. Sana maraming mabentang sapatos. Di siya makapaniwala na makakadatay dito sa sapatosan. Dito nga sa may San Roque, dito sa Munding Street, sa matatagpuan yung bili ng Apollo Shoe Gallery yan. Sa mga nais tumangkilik, yan, iniimbita natin mga kababayan natin na tangkilikin natin ang sarili natin produkto gawang Marikina ng mga sapatos. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro Diesel H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Ninong Sherwin at Kuya Marcelino Apollo. Ayan, Apollo Shoes. Ay, Kuya Marcelino, para mas marami pa kayong magawang sapatos kada araw, abay kailangan po ninyo ng N Plus Gold. Alam niyo na, N Plus Gold, maibigan tulad natin sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng iyong lingkod, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Pwede bang baguhin itong script ko? Bakit ilang dekada? Parang huwag mo nang itanggi. Dekada naman talaga sige na nga. Malaking tulong sa akin ng N Plus Gold, mga lolo, mga lola. Isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ko sa aking mga kapitbahay na millennial sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tamang-tama sa pangangailangan ng ating katawan, lalo kapag tayo po ay nagkakaedad na. Kaya mga kuyang, mga ating, mahalagang alagaan natin ating mga mahal sa buhay. Kahit dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Dinag na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Love you, Nay. Love you, Tay. Love you, Lolo. Love you, Lola. Daming bayan. Standby, Val Gonzales. Ayan, sinabi ko na walang pasok sa Star City. Ayan, Star City Hall. Ayan, at dahil sa bagyo, ayan, sama ng panahon. Kaya naman darating yung sama ng panahon, ba't ang ganda-ganda naman ng panahon pa? Ayan. Ba't kasi natin hinihintay? Huwag na lang natin hintayin para hindi dumating. Si Secretary John Vic Remulla, kung mag-announce ng suspension ng classes saka office work, parang nasa Cavite lang. Style niya yun, lakay. Tatak niya yan. Ayan, ganun talaga siya mag-announce. Umambul lang sa all level sa Cavite. Ayan, mga abangers dyan. Eto na. Standby, Val Gonzales. Oras, Sister L. It's 9:31. Kung iyo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Good morning, Mama Glory. Ayan. Damdaming Bayan. Ako, Sister L. Apo General Jose Melencio Nartates.
ikaw na ba? Ayan. Pero sabi rito sa texter natin, Sister El, ako sabi ni Regina Flores, Ano? hindi kami masaya at pinalitan si General Torre. Sabi pa rito Sabi nakakapagduda daw lakay. Hindi kaya may pinapatrabaho sa kanya mabigat na hindi niya ginawa? Ganon ba? May mga no? May nag-comment lakay. Ano? Pero si Bunoan di masibak. Sabi dito. Oo nga. Tsaka yung taga DOH. Ayan. Bakit? Ayan. Buti pa si Alex Iyala. Ayan. Congratulations. Sports na lang tayo. Good news na lang. Noli Iyala. Ayan. Good news na lang. Galing-galing taga ni Alex Iyala. Tinalo yung number 14. Ha? Pero nag-trending yung video niya lakay na ano? Yung nililiprid ng mga tao, yung sinabi niya. Na ano? Kinonfirm ni DILG Secretary. Kinonfirm ni... Breaking tayo lakay. Sige, ayan. Ito na. Saan? Ayan, yes. Okay. Gusto ko si Apo Lucas Flash Report. Flash Report! Ayan, hindi ba scammer ito? Baka mamaya. Si SILG. Ayan, kinonfirm na po mahabigan ni DILG Secretary John Vic Remulla na ang papalit kay sa kanyang best friend, ayan, na si General Nicolas Torre III ay ang number 2 man na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates, ang anak ti Ilocos Sur, hindi pala Ilocos Norte, anak ti Santa Ilocos Sur. Flash Report. Flash Report! Tawagan mo na nga si Val Gonzales, umiiyak na. Punta na muna natin si Val Gonzales. Kanina nga, kaya kung ang Hello Palmones pa naka-standby ito, ba't yung tinatawag? Pambira kayo. Pero ito lang kay magandang balita. Dahil matagal na tenga din tinawag ni Kuya Angel, pati 2x2. Ayan. Grabe kayo sa investigative reporter natin, ha? Pero yung ba't nyo ginaganyan ng ating investigative reporter natin? Ayan. Dapat priority yan. Ayan. Sabi niya, dapat ako inuuna kaysa kay Edwin Duque. Wala naman sinabing gano'n. Ikaw talaga. Sige, tawagan mo na si Val Gonzales. Ito lang kay, kung naalala ng ating mga viewers, listeners, yung Dalian train po na matagal nang nakatenga, bumiyahe na yan ngayong araw dyan sa MRT 3. Pwede pala yung bumiyahe doon lakay, no? Alamin natin ang detalye. Yung Dalian trains. Saan biyaheng ano yan? Alamin natin lakay kung saan bumabiyahe. Pero sa MRT 3 na linya. Yung mga made in China na hindi magtugma noon kasi made in China, tapos yung ibang tren natin, made in Belgium pa yan ito, LRT1 yung linya kasi lakay. Yung linya. Diba? Pero pwede daw pala yun sa MRT3 upon checking ng DOTR. Dapat kasi binibili ng tren natin yung pwede sa LRT1, LRT2, yung MRT. Yung generic. Pwedeng isalpa kahit sa ang linya. Kasi para hindi matulad sa flood control na iba yung disenyo yung project doon sa isang bayan, na yung kasunod na bayan, ibang disenyo. Tapos yung iba naman, yung mga pumping station, copy-paste. Sige na nga, punta na natin si Val Gonzales. Alam po niyo, Commissioner Jun Lumagi, natatawa lang tayo, pero ang BIR Commissioner Jun Lumagi, good morning, Berry. Ayan, may order daw sa kanya ang Pangulong Marcos. Ayan, habulin, imbestigahan ang mga kontraktor kung sila ay nagbabayad ng tamang buwis. Ayun, baka mamaya, kasi kinulimbat nyo na nga, hindi nyo pa binayaran yung buwis. Correct. Jackpot na jackpot talaga. Eto na, RH5 Val Gonzales. Totoo na ba yan? Totoo na to, Val. Val, kanina ka naka-standby, kanina alas 5 pa. Pambira. Alas 4. Matapos Mayor at Sister El ang isang dekada.
sa wakas, Ano? ay isa pang unit ng Dalian Train na made in China ang nagsimula ng bumiyahe sa linya ng Metro Rail Transit Line 3. Ngayong umaga ay inanunsyo ng Department of Transportation ang deployment ng isa pang coach ng 4-car Dalian Train para masakyan ng mga commuters ng MRT3. Sabi ng DOTR, ito'y bahagi ng utos ng Pangulo na gawing mas mabilis at mas maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Ayon kay MRT General Manager Michael Kapati, limitado muna ang paggamit sa Dalian Train na papasok lamang sa mainline ng tren tuwing rush hour o alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga at sa hapon alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Sa kaya ay 4 na mula sa 48 Dalian Train ang nagagamit at pinakikinabangan ng publiko at ng gobyerno. Matatandang administrasyon noon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nang bumuli ng 48 Dalian Train sa halagang 3.8 billion pesos, ngunit hindi ito nagamit kailanman dahil hindi naman tugma o hindi compatible sa track ng MRT3. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, Val. sa Pilipino. Yes, Mayor. May assignment ka pa, ha? Oo, Mayor. Ayan, yung mga video mo. Kasi nung isang araw nagtangka kami ng mga aral. Aha. Magpanggap ka kasing pasyente. Kunyari, ano ka? Ay, nabanggit ko na tuloy. Strategy. Turuan mo pa strategy. baka mamaya marinig pagka makita yung report ng DCRS, huwag yung papasukin. Hindi, sa labas pala makita mo naman, mag-interview ka na ng mga pasyente, Val, malalaman mo na ha. At nang sa ganun malaman ng Malacanang na binobora lang sila ng sekretary ng DOH. Ang daming ang... Eto nga, kausap ko yung isang siyempre doktor na kausap ko kahapon. Sabi niya marami namang supply ng bakal yan sa pinag-usapan namin National Orthopedic. Ayan. Ang problema kasi sa mga taga-DOH, ayan, hindi nananalo sa bidding yung bata nila. Ayan, supplier. Ayan. Ang daming supply ng bakal. Ayan, bakal sa yung mga nababalian po ng butong, makuha yung mga ateng. Kaya lang pagka hindi napaboran yung kanilang paboritong supplier, ayan, natitenga ang nagsasuffer yung pong pasyente na halos 1 taon na nakasabit ang paa dyan sa orthopedic. Maawa ko yung mga pasyente doon, Sister El, ha? Ako talaga. Abay, sabi nga nung kaibigan nating social worker, kung makita mga pasyente doon, maawa ka. Ayan, makita pa ito ukil-ukil na. Ano yun, Lakay? Sorry, hindi ko maintindihan. Nakasabi niya bakit yung pasyente na makita pa ukil-ukil na. Ano ba yun? Yung dalawang barangay tanod, Sister Ella. Yan. Pagka nakasabit ang pa, tapos lawlaw ang shorts, Ito naman sila. Inilocano ko na nga para hindi masyado ganon kawawa ang mga pero tinatawa natin yung gano'n, pero hindi siya nakakatawa. Ay, sinabi mo, Sister. Hindi siya nakakatuwa pala. Ayan, inaano na natin na para maganggaan, hindi mabigat sa dibdib. Sige, Bal. Ano pa balita? Alam nyo, Mayor at Sister El, hindi lamang yung mga pasyente o kamag-anak na mga pasyenteng dismayado. Maging yung mismong mga empleyado ng Department of Health. Pati mga doktor. Dismayado mga doktor, mga empleyado mismo ng Department of Health ay dismayado sa pamumuno nitong si Health Secretary Herbosa. Anong pangalan? Anong pangalan? Teodoro Herbosa. Ano? Nabingi ka na. Dahil hindi nga, Mayor, kilala nung ilan sa ating mga kababayan dahil lagi daw nasa abroad. Actually, sabi nga ng bubit nating Dr. Val, ayan, nakaawa talaga. Sabi niya, alam mo, may katotohanan yung zero billing. Alam mo kung bakit? Sabi niya, kasi walang gamot doon sa ospital, kaya zero billing, walang ibibil. Kailan pang bumili sa butika sa katabi ng ospital na may komisyon ang ilang doktor. Bayan. O kaya pag-aari ng doktor yung butika sa tabi ng ospital. Mga ganun ba? Ay nako. Anyway, kakalungkot lang.
Mayor, kaya ako naman sinasabing dismayado maging yung mga empleyado mismo ng Department of Health. Dismayado dito kay Secretary Herbosa dahil sila na mismo yung nagsasampa ng kaso ay isang kaso yung isinampa laban kay Secretary Herbosa dito sa tanggapan ng Ombudsman. Yun yung pagpabor nitong si Secretary Herbosa doon sa isang Rotary Club dito sa Quezon City para magbigay ng mahigit 44 na milyong pisong halaga ng mental drugs. Pinaboran, wala daw hindi daw dapat nabigyan ng ganitong gamot dahil di naman mga doktor itong isang doktor ibinigay pabor sa kanila. Ibinigay, Mayor. Ito malupit, mukhang yung ibinigay na mga gamot para sa mental drugs, Mayor, mukhang eto na yung papa-expired na. Ayan, totoo yan. Pero wala yung sasabi ng lolo ko, Bal. Ayan. Sabi ng lolo ko, Bal, abay dyan sa DOH, ayan, may kilalang congressman. Halos lahat yata ng supply sa DOH, siya ang supplier. Sino congressman Iba-iba ang pangalang ginagamit. Kumpanya, may mga dami. May front. Grabe yan na kaya. Sino ba yan? Ayan, sabi ng lolo ko, ha? Ang lupit ng lolo mo na kaya. Alam mo, lolo ko nakapasok sa DOH. Okay, sige nga, Rodbal. Ayan, at nakaready na si Brad. Ayan, nagbabango na si Brad. Ayan, Brad Raymond Paas. Okay nga, Rod. Ayan. Val Gonzales, ba't kayo, Mayor? Maraming salamat, Val Gonzales. May nagtanong. Ano? Meron ba daw tayong DOH secretary? Oo nga, hindi ramdam, ano? Oo. Ay, alam mo, sabi ng iba, buti pa multo. Paparamdam. Ay, nako, sandali lamang, Raymond Paas. Stand by, Brad. Stand by. Manang Milkirigunan. Ayan, kasi sinita mo ko kanina. Sabi tuloy ni, Kuyang Nelson Yao, ayan, batiin mo naman ako. Ayan. Batiin mo na lakay bago ka patuloy ubuhin. Sige na nga. Ubo ka kasi na ubo sa akin. Nahawa tuloy ako sa'yo. Pero ito muna lakay bago tayo mag-commercial break. Batiin mo ng happy birthday. Actually, binigay ito sa atin ni Val Gonzales lakay. Mga kabrad mo ito. Sabi dito. Batiin mo, brad ko pala. Yes, sabi happy birthday. Happy birthday kay Attorney Bong Africa ng Lodge 235, Kuya po Nueva Ecija, at siya ang happy daw ng Register of Deeds sa Talavera, Nueva Ecija. Ang pagbati mula kay retired Army Colonel Benji Arsiaga, brethren of Apolinario Mabini Masonic Lodge 235. Di happy birthday din kay Finel Castillo Urbano ng Mekawayan, Bulacan, 13th birthday. Stand by, Brad Raymond Paas. Pabunga mo na ba mag-report? Stand by man ng Milkirigunan. Oras, Sister L. 9:51. Ang oras na yan. Natin na, Brad. Oy, batiin natin si Dancing Queen. Ayan. Ganun pala yun. Tradition daw sa mga waray, Sister L. Yes, kuratsa lang. Ayan, kuratsa. Ayan, sabi ni Kuyang Ador. Ayan, Kuyang dito sa kami mga waray. Ayan, tradition namin talaga yung mga, yung kuratsa. Pinag-iipunan talaga yan para sa pagsasayo sa fiesta ng mga waray. Ayan. Dyan lumilipad ang pera. Bumabaha ang pera. Talagang parang daw yun lakay. May meaning sa kanila na malalim. Tsaka nakita ko yung pera, 50 tsaka 20 pesos. Ganun ba? Pero kahit na kasi, di ba? Tayo hindi sanay sa mga ganyan. Ayan. Alam natin yung sinasabit ang pera pag kinakasal, di ba? Yung money dance. Yes. So, yun ang paliwanag ng Gobernadora Sharian Waray Tan. Ayan. Pero parang may nakakaalam
Lakay, na matagal na rin ginagawa. Oo nga, oo. Nagkataon lang kasi na siguro dahil nga medyo ngayon, mainit. Pero para sa mga fans, supporters ni General Nick Torre, huwag kayong malungkot. Ayan. Bakit? Mukhang bibigyan ng ibang posisyon, Sister El. Talaga ba? Yes, alam mo kung saan? Department of Public Works and Highways. Ayan. Seryoso ba kasi? Aba, malay mo ha. Ito naman sila kayo Abay, wag kang tatawa-tawa, Sister El. Baka. Dahil baka pagka yan dinagay sa DPWH, tumino ang DPWH. Ayaw nga, no? Kita mo si General Jun Ebdane, dating PNP Chief, Sister El. Inilagay ng dating Pangulong Gloria mga Pag-Aroy sa DPWH. Tumino ang DPWH. Malay mo, ano? Baka ang kailangan natin dyan sa DPWH sa isang boxing champ. Ayan. Hindi boxing champ Uniform personnel kasi. Nicolas Torre. Ayan. Pero malay mo nga. Nako, para may intel ka na, ha? Tingnan natin. Dahil may president na. Ayan, si Governor Jun Ebdane, dating PNP chief. Naging DPWH secretary ng pano ni GMA. Eto na si Brad. Asan report ni Brad? Nasa iyo, Lakay. Wala sa akin. Kaso ng negosyanteng si Joseph C. na Mala Alice Guo, pinaiimbestigan ni Senator Risa Ontiveros. Yun nakapasok sa Philippine Coast Guard Auxiliary Corps. Ayan, oo. Baka do spy ito. Aris number 28, Raymond Adpas, please come in. Raymond. Mayor, apektado na ang national security ng bansa dahil sa mga Chinese national na nagpapakilalang mga Pilipino. Ito ang deklarasyon ni Senador Risa Hontiveros kasunod na pag-aresto sa negosyante si Joseph C. na nagpakilalang Pilipino, ngunit ito pala isang Chinese national. Tinawag itong Alice Guo Part 2 story na dapat lang investigahan. Nakaalarma ito dahil naging miyembro pa siya ng Philippine Coast Guard Auxiliary na may rangkong Commodore. Ikinabahala ng senador. Naging Commodore pa? Wow. Yun ang kanyang rangko sa PCGA, Mayor. Itong si Ginoong C. At nakapagtataka daw kung bakit tinarget niya yung Philippine Coast Guard na siya namang nagbabantay doon sa West Philippine Sea, at dito na pag-uusapan ang tungkol sa national security na posibleng na-access ni Ginoong C. Sa record din ay lumalabas na noong 2016 ay nakasama itong si Ginoong C sa pagbiyahe ni dating Pangulong Duterte sa China, at nagkaroon sila ng kontrata. Yung kumpanya niyang Global Ferro-Nickel Holdings ay nakipagkontrata sa Paiyin Non-Ferrous Group Limited ng China para sa mining operation naman sa Palawan na siyang itinuturong sensitibo at strategic location dahil doon sa agawan ng teritoryo sa West Philippines. Aba, ipacheck sa NICA yan o kaya sa ISAF. Baka mamaya member ito ng PLA, People's Liberation Army, Raymond. Ayun na nga yung kinatatakutan ni Senador Hontiveros at pagkakabanggit nga na hindi dapat ito, hindi lang yung mga agencies of government ang napalusutan dahil nga doon sa pagpapakilala nito, kompleto na siya ng Filipino ID, may pasaperte na siyang Pinoy, nalusutan yung mga government agencies, pati na yung soberanya ng ating bansa ay nalagay sa alanganin. Di ba yung binalita pa nga natin, isang Chinese national, sakay ng, ano ba yung sasakyan niya, may tatang na Philippine Coast Guard. Pusya, dalawa, tatlo ang bodyguard, may hagad pa. Saan ka naman nakakita ng gano'n? Talo pa yung mga tunay na opisyal? Ang dami ko minsan, Mayor, kaya nga ko minsan pag nadyan ako sa Skyway, kinakabahan ako doon sa mga nagwawangwang na may mga escort na kamamahalin ng mga sasakyan. Hindi mo talaga maintindihan kung yung mga yun. Talaga. Dahil, lalong-lalo na at akala mo sila yung hari ng kalsada, hindi mo maintindihan kung sila yung mga opisyal ng gobyerno o galing lang o mga Chinese national na nagnenegosyo lang sa Pogo. At saka malungkot dyan, yan naman kinukonsider ng opisyal natin, binibigyan pa ng bodyguard, binibigyan pa ng escort, di ba? Yun na nga, yun ang minsan, Mayor, kung saan natin nakikita sila, yung bang
nakikipag-hakamayan pa at sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Yun lang nakita ko sa Heritage Hotel dito sa may EDSA Ross Boulevard, Raymond. Akala ko kung sino yung dumating. Ayan, may meeting kami dun sa Heritage. Abay, may dumating na dalawang escort, Haggard, ha? Tapos SUV. Ayan, akala ko congressman. Alam mo kung sinong bumaba? Ayan, hindi senador, hindi congressman. Sino? Chinese national. Alam mo ang pangalan? Ano pangalan? Jack Lam is the name. Dito pa pala siya. Noon pa yun. Noon yun. Matagal na. Wala na yata yun dito eh. Gulat ako. Sino yan? Marami ngayon. Sabi ng mga bellboy doon sa yung doorman. Sino yan? Was yan Jack Lam. Grabe. Sino yan? Kampling. Okay, proceed. Brad. Ayan, kumusta si Brad? Ayan, nagpabango ka na ba? Nagpa-drug test na ba sila lahat? Wala eh. Wala. Tahimik na eh. Tahimik. Parang natuwa lang at naging malaking issue yung flood control at saka ngayon naman ay yung away nila dyan sa PNP. Mukhang matatabunan na yung kwentong boysing ko tuloy. Yung issue ng paggamit ng illegal na droga. Ayan nga eh. Ayan. Pero kasi may mga biroan na baka doon ilagay sa DPWH tulad ni Governor John F. Dani. Si John F. Dani pala engineer by profession pala ito. Ayan. So may background. Ayan. At may mga feelers din kay Governor Mosorcipol John F. Dani pero ayaw na yata kasi nung siya ang nasa DPWH, general mahigpit. Ayan. Hindi obra-obra yung mga ginagawa ngayon sa DPWH. Ayan. Pero parang si Secretary Babe Singson Raymond, si Governor John F. Dani Mosorcipol, parang ayaw mag-DPWH. Ayan. Mabigat ang problema dyan. Ayun, mahirap nga naman pag ikaw masubo sa ganyang trabaho. Tinakot daw ng asawa eh. Si Babe Singson. Sabi ni Ka Jerry, hihiwalayan daw eh. Pero sabi ko nga kung liligawan, ayan, pwede yan, alang-ala sa bayan. Ayan. Okay nga Rod, Brad. Ayan, sige, pabango ka muna. So wala munang pasok, Mayor, sa Senado, bagamat yung Commission on an Appointment o yung CA, meron silang organizational meeting mamaya-maya. Tapos pagkatapos nito ay isasara na yung Senado dahil nga walang pasok yung mga taga-gobyerno sa araw na ito. Ito si RH28, Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Sabi nga rito, Secretary Torre, pwede sa DPWH. Si Presidente, dating Presidente, si Kibuloy, kaya niya. Sige, si Manang Milky muna. Pero puntahan muna natin ang Kamara Marathon Budget Hearings. Sisimula na ngayong linggo ng Kamara. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, may pasok ngayon sa Kamara sa kabila ng anunsyo ng DILG na walang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at mga paaralan sa National Capital Region dahil sa banta ng mga pag-ulan. Sa memorandum ni House Secretary General Reginald Velasco, may pasok ang mga tanggapan sa House of Representatives ngayong araw. At may session din ang Kamara mamayang 3:00 ng hapon. Ngayong araw, sisimulan na rin ang marathon budget hearings ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay ng pagtalakay ng Kamara sa panukalang 2026 national budget. Ang mga government agencies na isasali sa budget hearing ng Committee on Appropriations ay ang Civil Service Commission, Commission on Human Rights at ang Presidential Communications Office. Una lang sinabi ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, chairperson ng House Committee on Appropriations, Lunes hanggang Biyernes ang budget hearing ng Kamara para talakay ng iba't ibang panukalang budget ng mga government agencies. Ipatutupad na rin Lakay at Sister L ang pagdalo ng iba't ibang civil
society organizations para saksihan ang mga budget deliberations na layuning ipakitang transparent ang gagawing pantalakay ng Kamara sa 2026 proposed national budget. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, ang Energy Regulatory Commission o ERC, sinusuri daw ang power supply agreement sa pagitan ng Meralco at First Gen Power Corporation. Balitang negosyo ni Sofia Gansa. Sofia. Nire-review ng Energy Regulatory Commission o ERC ang iminumungkahing extension ng kontrata sa pagitan ng Manila Electric Corporation o Meralco at First Gen Power Corporation o FGPC. Ito'y upang matiyak na mananatiling patas at makatwiran ng kontrata. Inatasan ng ERC na magpaliwanag ang parehong Meralco at FGPC kung paano hindi magreresulta sa excess o labis na kapasidad ang extension ng kontrata. Una rito, naghangad ang FGPC na palawigin ang kanilang Power Supply Agreement o PSA sa Meralco para sa kanilang 1,000 megawatt Santa Rita gas plant. Isinumite ang request noon pang April 2023, 2 taon bago expiration ng kontrata nitong August 17, 2025. Samantalay naprubahan naman ng ERC ang 15-year power supply agreement sa pagitan ng Meralco at GN Power Dinginin o GCPD para sa 100 megawatt coal capacity. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong August 22 sa halagang 56 pesos and 95 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans, sa iyong Your Business is Our Business. Muli, happy birthday sa ating president sa MBC, Bossing June Nick Daw. Kabirthday niya si Rizal, dating Rizal Governor Ito Inares Jr. Happy birthday. At muli, inuulit natin mahabigan dahil sa inaasahang sama ng panahon at para na rin sa safety na ating mga guests, mga bisita at mga staff ng Star City. Sarado po ngayon ang Star City ngayong araw ng Martes, August 26. Ang Star City Hall ay sarado po ngayon dahil your safety is our business. Yeah, nice Ay, good morning kay Noble June Samaniego, Noble Greg Kayabyab, Kuyang Ador Andrada Bes Zamora, Alan Encarnacion, Cesar Bautista, Kuyang Nonong Barcarce, long time no see, Kuyang. At si Kadnafi Ulilisen, nanonood dyan sa Dato Hofer, Maguindanao ngayon, Maguindanao del Sur. At binabati natin si Kuyang Mads Armada na NBI, Attorney Romy Galvez at Kuyang Orly Santiago na bumabati na happy birthday kay Assistant Coach Richard Del Rosario ng Hinebra. At binabati natin si Kuyang Tom Angeles at Mr. Michael is my guy at Bishop Efraim Fahutagana at Bong Saludes at Sunny Mondihar at Kuyang Boying Contrebida. Belated happy birthday kay Kuyang Toto Contrebida at binabati natin si Kuyang Robin Go ng Cotabato City. Gusto mo na oras? Rewind mo nga yan. At yan ang kabuhan natin palatunto ng Damdaming Bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister Elaine Appy. Stay safe. God bless. Wonder Woman. Operasyon Tulong susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye. This time check is brought to you by